126 above, on 2 occasions, may dalawang beses na mataas na 126, pwede natin i-label as diabetic. Pero sa kay sir is 143, so mataas. I-check natin yung hemoglobin A1C niya kung mataas, and then kung mataas yun, kung hindi pa natin pwede sabihin. So yung kanyang cholesterol, triglycerides, normal naman yung mga cholesterol niya. Tapos ang isa kong is yung kanyang creatinine. Yung kasing creatinine, ito yung function ng ating kidney. So ang normal ng creatinine ay 1.17, ang kay sir is 1.20. Medyo elevated ng konti. Kaya syempre yung konting elevation nito is significant, ibig sabihin mahalaga. At syempre alam natin pag tumataas ang creatinine, baka pag tumaas at hindi napigilan, baka mag-dialysis. So, dapat gawin dito, iwasan na lang yung lahat ng mga pagkain na yung mga mayayaman sa yung mga baboy, pata, kalabaw, kambing, yung hayop na apat ang paa. Bawal sa kanya. Yun, kalabaw, kambing. Yung mga hayop na apat ang paa. Pero yung kanyang atay, normal din yung kanyang uric acid. Now, itong kanyang ihi, may konting-konting infection sa ihi. Ang problema yung kanyang resulta ng kanyang CBC, sobrang mataas yung infection sa ihi. Yung sandali lang. Kung bakit siya ay nag-chills, naglalagnan gawa ng sobrang taas ng infection sa ihi. Pero, kaya sobrang taas ng infection niya doon. Yun ang hinahanap natin. Yung kasing lungs niya ngayon is clear naman. Wala akong marinig. Doon kagabi, nagpa-double antibiotics na kagad ako para ma-address kagad ang infections. Okay? Kagabi, magdamang hindi siya naglagnat. Naglagnat ng mga 5 something. Gaano kataas po yung naglagnat? 39 daw raw. Anong oras yung naglagnat? Ano po? Quarter 6. Okay, kagabi yun Pero, dito madaling araw. Kanina lang. Midnight po, iba rin yun. Kanina, iba rin. Kanina. So yun. Anyway, ka-start lang naman yung ating antibiotics. Yung na-address natin yung kanyang infection. So, kukunan siya ng dugo. Para na kahit nag-dugo. Unas ng kamay. Sige po. Thank you. Pero yung mga singit-singit ito. Wala akong mag-arouse na. Bala ang mag-arouse na sa kanya sa doctor kung yung pulmonologist natin. So, ang balik ko lang po kasi is next week na baka nakalabas naman na kayo. Hopefully nakalabas na kayo. Ano po? Si Dr. Kawisa naman pulmonologist po. Ano po? Sige po, tayo. Ha? Sige po. Thank you. Hindi ba na namamanas ang kanyang paa? Last May po. Namaga yung paa niya? Nung after reunion nila, after, nung 12-13. Namamanas naman talaga yung paa niya. Maabot talaga ng pagmamanas yun. Na-2D echo na siya, hindi ka? Kagabi po. Yung 2D echo, ay hindi pa siya 2D echo. ECG lang po yun. Sige, pagpagawa natin yung 2D echo kasi gawa na lumalaki yung puso niya. Sige pa. Thank you, Doc. Tapos ay tayo enlargement of heart. Tapos, ang taas ng blood infection, ang ihi ay instead of may infection din, instead of 17, may 20, di daw baliwalaon. Tsaka siya ay pre-diabetic na. Kasi ang normal is 95, ang kay Papa blood sugar is 143. Ipapaulit pa daw, titingnan kung kasi kung yung pinakita kanina sa kung mag-positive daw, papaulit na yun, ibig sabihin diabetic na siya. Tapos ito echo siya kay nagdako daw ang puso. Kaya siya nahihirapang huminga. Sobrang na pagmamahalin dako. Dahil, sorry, si Santi na lang isa daw. Okay. dahil, sobrang sa pagmamahalin dako ang puso. So, wala nang ginawa to sa kundi kumain, sir. Ingon na nagkakuya mo na si Santi, o na ni? Ha? Kuan nga ni Saraway nga ni imbis ka mag-inom yung mga birthday ni Ems. Wala. Malas.